Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kaping, mga kabunyog. Ay, salamat sa dumadagdag na subscriber ng mga boss. No? Ano nga tayo? Maganda ho itong topic natin eh. Tungkol ho sa halimaw. Hanggang natin. Tagal na po natin pinag-uusapan itong ICC arrest warrant. Marami mga nanuya sa inyo na sinasabi, sabi nyo, lalabas ang ganitong petsa pero hindi lumabas. Nung finally, inaresto na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, anong tumatakbo sa isip nyo kanina? Ito ang ICC mga friend. Kung hindi, alam mo kung minsan may isip ko eh. No? Kung hindi kay Pinoy na nag-join dito sa ICC na to, paano na lang ho itong mga nangamatay na sa panahon nitong halimaw? No? Wala na akong pag-asa makakuha ng hustisya, di ba? Oh. Wala akong gustong magsampa ng kaso dito do sa halimaw eh. Kaya nga ako sa ICC nagsampa, di ba? Pakinggan natin kung bakit halimaw yan. It was a very tense moment, kasi alam nyo nga, gaya ng sabi mo, 8 years in the making ito eh. So, pag binalikan natin yon, Tamantaki mo, 8 years in the making itong istorya nitong halimaw na to. No? Ganong hirap ng mga naulila ng mga ama, anak, asawa, no? galing 2017 when we first filed it, napakabigat na challenge noon for us kasi talaga nung mga panahon, 'di ba, ni Duterte, he was a tyrant, talagang takot na takot yung mga tao sa kanya, mga politiko, mga different sectors. Kaso kailangan natin i-file, wala na tayong matakbuhan nun, kaya doon natin final. Then through the years, i-develop natin ito, maraming mga testigo, inalagaan, nagkalap tayo ebidensya. Then lahat yun nag-culminate nung mga moments leading up to dun sa kanina. At na yun na nga, na binabasahan na siya nung Mayroon muna yung vlog ni Idol Christian Esguera. Miranda rights at suddenly makikita mo kung paano na nagbago ang ihip ng hangin at umiikot ang mundo. Pero kaya inaano ko lang, nire-remind ko, Christian, yung mga kababayan natin kasi maawain yung mga Pilipino tsaka may short-term memory tayo eh. Or very short ang ating memory. Kaya Sa madalit salita, ang ibig sabihin ni Senator Trillanes, maraming tanga na Pilipino, no? paalala ko palagi sa kanila, tignan nyo si Duterte noong 2016 to 2022, kung paano siya noon, magbumurahin niya lahat, murahin niya si Pope, murahin niya yung Diyos, murahin niya kahit sino, tapos utusan niya papatay lahat, kung sino yung gusto niya ipapatay. Marami hong namatay na Pilipino, lalo na yung mga mahihirap. Sisipain yung bahay ko. Ikaw nasa yung squatters area, hindi mo alam eh. Kasi yung sanctity ng tahanan mo, hindi na-observe nun. Kasi sisipain na lang nila. Tapos yung mga tiwaling pulis, babarilin na lang kung sino yung nandoon. Tapos sasabihin ng laban, kasi may patong sa ulo, 10,000 po ang reward nun. Si Duterte ang nag-encourage nun lahat. Kaya po tayo dumating sa punto na to. So, wag po nating kaawaan kasi yan po ay isang halimaw noong mga panahon na yun. Mukhang yun ba yung strategy ng mga Duterte at ng kanilang mga taga-suporta? Base doon sa mga nakikita nating imahe simula po kaninang umaga, yung magpaawa. They don't have any choice eh. At this point, yun na lang yung barahan nila. Actually, nasa playbook yan ng mga tiwaling mga leader eh, di ba? Lahat ng mga sakit sa katawan, parang lumabas na eh. Kahit siguro sipon, kung pwedeng gagamitin na. O, di ba? Neck brace, wheelchair, kung ano man. Then,
itong isa pang nasa playbook nila is gamitin yung mga legal obstacles para lang malusutan nila yung kanilang accountability. Ito po yan. And sabi ko nga, it is tragic na ito yung ganito yung nangyayari na sila ngayon ang nagkukumahog gamitin yung korte for legal remedies. Samantalang yung mga pinagpapatay nila ay hindi nila binigyan ng pagkakataon man lang na madepensahan yung kanilang sarili using the due process according to them sa isang demokrasya. So, yun po, no? Ito, binasahan siya ng kanyang, preserve yung kanyang karapatan, due process was observed, pero nung siya'y nasa kapangyarihan, wala siyang pakialam. Maraming biktima, hindi lang mahirap, pati sina Senator Laila de Lima. Kaya magbibigay tayo ng reaction dito sa vlog na ito, ha? Ikukunik ko natin sa mahal na araw. Ako po, nung kumaharap ng kaliwat kanang kaso, ganun lang. They weaponize the legal system. Oo nga, sinubukan pa niyang ipabawi yung amnesty ninyo na pinagkaloob ng naunang administrasyon, pero kahit sa anggulo talaga tingnan, hindi makakalusot, hindi uubra. So hindi siya umubra doon sa punto na iyon. Pero in this larger scheme of things, parang maliit na bagay pa nga yun kumpara doon sa mga pinagpapatay niya yung mga pinagpapatay doon sa drug war. Anyway, Senator, hindi ba kayo na sorpresa na relatively smooth yung kanyang pagkaka-aresto? Kasi dati nung pinag-uusapan po natin ito, diba, may iba't ibang mga senaryo, pero ito relatively smooth Were you surprised by that? Talaga namang smooth, di ba mga friend? Pero ayon dun sa mga tanga, kinidnap nila si Duterte, di ba? Ito po, no? Kung malalaman lang natin the story behind all of these things, talagang divine providence na ho ito Wala na tayong iba pang i-attribute ito kasi, di ba, dun sa mga scenarios na pinag-uusapan natin, ang unang scenario most likely tatakas siya, which he did. Nagkumpiyansa siya na nag-preemptive move siya, tumakas siya nung may rumors about the warrant of arrest. Kaso, nung nagko-kumpirma sila, parang wala naman, no? Nagkumpiyansa sila na pwede nang bumalik. Kasi nangyari na to sa kanila before. Nung June of 2023, nung na-dismiss yung apilanin niya dun sa appeals chamber, akala nila nung dinismiss yun, the order for dismissal will come with a warrant of arrest. Kaya, di ba, a few days before nilabas yung decision, sumibat din siya papuntang Hong Kong. So yun yung kanyang contingency planning, yun yung kanyang go-to move, punta sa Hong Kong. Tapos nung nakita nilang walang warrant, after a few days, bumalik din. Di ba? In the meantime, nakapag-set up sila ng emergency meeting kay Xi Jinping. Dito, ang cover nila parang isang rally, no? Kaya, ano lang yon, mga pretext lang yan. Kala kasi nila, nung walang lumalabas na kumpirmasyon, akala nila fake news, no? Akala nila bluff ni President Marcos. So, sinubukan nilang, akala niya, he can outrun yung issuance. So, kasi hapon dapat yung schedule niya pabalik Pero umaga siya, bumalik. Oo, umaga siya kasi inisip nila kung hapon baka lumabas na talaga yung warrant. Kaya they were assuming hindi pa abot kasi may private jet na naka-standby doon sa Nahiya para papunta niya ng Davao. Pagdating niya, paglabas niya ng Hong Kong, Manila, yung pa-Davao niya private jet. Tapos doon meron silang stronghold doon, doon na sila mag-hold ng ground. Yun yung plano. Kaya yung pala yun, ano? Alam mo siya, Senator Trillanes, monitor niya itong Halimaw, di ba? Biruin mo, the worst place na maa-aresto siya was yung nangyari kanina. Pero siyempre, while sinasabi natin na divine providence is was manifesting at every turn,
Pero let's give credit also doon sa kapulisan, ano? Sila General Martil, General Torre. Talagang hinandle nila to ng kumbaga clockwork. Maganda yung pagkaano, tapos walang sigaan. Kung panahon to ni Duterte, talagang siguro magkakasikuhan na dyan, magkakatadya ka na. Pero to hindi. Talagang binigyan siya ng... Panahon ni Duterte, di walang ganyang klaseng, ang tawag mo, 12 oras, sinerba ng warrant of arrest. Kidnap pa ang tingin ng mga taga-sunod ng Halimaw. Diba? Eh, ganda-ganda naman, inaakit siya doon sa aeroplano eh. Peaceful na peaceful, di man lang pumapalag yung Halimaw, di ba? Dapat sana, gano'n, di ba? Gano'n ang mga kinikidnap, lumalaban, di ba, mga friend? Ito eh, wala namang gano'n eh. Tuloy mo, Senador. Ng respeto, yung nirespeto yung karapatan niya. At nakita ko naman yon as a redemption para sa PNP kasi talagang nung panahon ni Duterte, nasira din naman yung kanilang imahe dahil sila ay ginamit na instrumento para sa pagpatay ng libo-libong tao. Pero ngayon, ito na ngayon. It has come full circle. Yun mismong dating instrumenta niya for oppression, yun ngayon ang nag-serve sa kanya ng hustisya. Sa totoo lang mga friend, si Pinoy pa rin eh, no? Kung tatanaw ka ng utang na loob, no? Kay Pinoy pa rin ang tanaw ng utang na loob natin. Nitong mga napinsala nito si Duterte. Dahil yun nga, kung hindi nagmembro si Pinoy sa ICC, wala. Wala talaga. Di ba? Tsaka yun nga, buti na lang, God moves in a very mysterious way, di ba? Kung hindi nagtapang-tapangan niya si Duterte, kung hindi niya binalahura itong si Marcos ng mga Duterte, hindi naman siya bibigay eh. Wala naman pala magagawa ang ICC kung hindi ayaw maki-operate ng gobyerno. Di ba? Pero this time talagang grabe, full cooperation talaga. Di ba mga friend? Pagbaba ng aeroplano, tutok na. Hindi na nakapalag si Digong eh. Pero ganun pa man, inaabot pa rin ng gabi. Di ba mga friend? Ang pag-aresto sa Halimaw. Di ba? Kala niya kayang-kaya niya. Tsaka alam niyo, kaya kung guman si Digong, no? Kita mo yung mga maisog niya, talagang may presidente tayong adik, putang nang yan, ganito, nasa pangalan mo, ganito, yay, sabi ng mga lahi nung, mga trolls, no? Maski ano sabihin ni Duterte, tapalakpak sila. Hindi ko alam ang plano, no? Hindi ko alam kung bakit, no? Yun, no? Talagang si Pinoy pa rin, no? Ito yung ito pa isang, kumbaga sa ito yung mga naiwang alaala ni Aquino. Ito sila Mutabato. Pakinggan nyo. Edgar Matubato, a self-confessed hitman who blew the whistle on former President Rodrigo Duterte's death squad in Davao City, is currently safe in an undisclosed location. Matubato fled the Philippines after persistent death threats. A trusted source knowledgeable about the arrangements told Rappler, Matubato is fit and well and considers a foreign country most safe where Duterte is not influential. Matubato's affidavit was among the first communications filed with the ICC that resulted in a now 7-year-long investigation. Matubato's fellow self-confessed hitman Arturo Las Cañas has been offered limited immunity by the ICC. Former Senator Antonio Trillanes, in a post on social media, says one of the last acts of former President Noynoy Aquino as president was to ensure the safety of Edgar Matubato, who was under the NBI Witness Protection Program at the time, before the assumption of Duterte as president in 2016. He directed a trusted senior government official to facilitate Matubato's transfer of custody to a senior member of the Catholic Church. This act of Pinoy saved Matubato's life. Talagang si Noynoy pa rin mga friend. Yung nagtago kay Mutabato. Nasa custody siya nung Pero nung umupo na si Duterte,
inutusan niya yung trusted niya na tanggalin sa NBI si Motabato. Nilipat niya sa pangangalaga ng pari. At yun, hanggang naitakas niya si Motabato. Si Noynoy pa rin ang talagang ang lahat ng nangyayaring ito, si Noynoy pa rin ang utak. Mga boss. Walang iba. Siya ang pumasok na maging membro tayo ng International Criminal Court, ng ICC, di ba? Sa daig. At siya rin ang nagpanalo sa UNCLOS, sa West Philippine Sea. Pero pagdating dito sa Halimaw, iba na ang istorya. Itatapon niya sa piece of paper, tatapon niya sa trash bag. Diba? Binaliwala ni itong si Halimaw, yung ipinaglaban ang gobyerno ni Noynoy sa mga incheck na mga Halimaw din. Di ba? Binaliwala nung Halimaw dahil nagsama yung mga Halimaw. Ganun yung mga friend. Di ba? Ito ang koneksyon niyan, ha, mga friend. No? Bring him home. Hindi alam nito, mga gunggong na to, kung ano yung sinisigaw nila. Hindi ba nila alam kung ano nangyayari? Maski naman dito sa Pilipinas, no, ang dami pa rin, nababay ito sa isip ko. Nung ang Panginoong Hesukristo, ipinapako na krus, itong mga demonyo na to. Siguro itong mga to na nagsisigaw ng bringing home, mga lahi pa ito ng yung mga demonyo nung panahon ni Panginoong Hesukristo. Alam niya, generation to generation, ba? Yan mga lahi pa rin yan, yung mga natitira na yan, no? Umusbong na umusbong, karamihan naman ay naging Pilipino. Ha? Yan eh. Takin mo, walang kwenta sa kanila yung mga libu-libong namatay sa utos ng Halimaw. Basta ang importante sa mga gago, maiuwi, bring him home. Kawawa naman siya, 80 taon na, wala na, biglang sasika, Duterte. Parang naaalala ko nga nung panahon ng Panginoong Hesukristo, di ba? Napapanood nyo naman. Di ba? Ang nagpapako kay Kristo, hindi po si Ponce Pilato, troll ang nagpapako sa kanya. Labag sa kalooban ni Ponce Pilato na mapako ang Kristo. Kinunik ko na, malapit na araw. Kaya inilabas ni Pilato itong pusakal na magnanakaw na si Barrabas. Sabi niya, bandang huli, ano sabi nito mga gago? Sino ang gusto niyong palayain ko? Itong pusakal o itong si Jesus na wala akong makitang pagkakasala? Napakabuti ng Jesus. Maraming balita talaga, di ba? Lahat ng magagandang balita naman sa kanya. Gumagamot siya ng mga may sakit, marami siyang milagro. Pero nanalo ang troll. Nagulat si Pilato, di ba? Pre Barrabas! Ito naman, bring him home. Di ba? Nakakuha niya yung connection. Kaya siguro itong mga hype na to, na ma-bring him home, mga descendant pa to ng mga troll ng panahon ni Jesucristo. Diba? Sabi ng Pilato, ano gagawin ko dito? Kay Jesus, pako sa krus yan. Kaya sabi ni Pilato, putang, wala akong tubig, wala akong bahid dugo sa buhay ng taong ito. Bahala kayo kung anong gusto nyo. Diba? Yun eh. Hanggang ngayon nga, ayan, ang mga bugok. Mantakin mo doon sa dahig, hanggang ngayon meron pa rin yung mga gagoro na gagawin na raw Duterte Park yung harapan. Ang dahig, ang mentalidad dyan. Makikita mo na, nung panahon ni Duterte, tumahimik. Bakit tumahimik? Araw-araw patay, nagkalat ang patay. Paano naging matahimik? Makakalakad daw sila sa gabi, na hindi na, alam ka, nakakatakot nga ako nung panahon na yun eh.
Kasi noon, pag napagtripan ka ng pulis, babarilin ka na lang. Kung minsan, mga riding in tandem. Oh. Diba? Wala. Kaya yung karamihan doon, dito medyo takot yung mga ano eh. Kasi usang-uso pa nun yung mga hikaw-hikaw eh. Pag nakahikaw ka, mukha ka adik, bibirahin ka na lang eh. Oh. Di ba? Yun po yan eh. Kaya siguro itong mga gago na to, na sigaw na hindi nila alam kung ano kanila sinasabi. Crimes against humanity ang kaso niyang isinisigaw niyong bring him home. Oh. Na hindi naman makakasukasuhan dito dahil takot nga rin yung mga ewan ko nga ba, bakit ganun? Oo. Hanggang ngayon eh. Wala pa yung nangyayari sa dami na isinampan ni Senator Trillanes. Mga plunder, mga drug smuggling sa Pulong Duterte, Mascarpio, yung Sara Duterte, yung Portwit, naging Portwet, hanggang ngayon hindi pa natatrial, sa June pa, anyway. Darating at darating din dyan, pero malamang sa alamang, acquitted yan. Kasi nga 8 o 9 lang ang boboto na for acquittal, acquitted na yung anak ng halimaw. Magkulab na ho tayo mga bro. Mantakay mo sa dahig, ano? Daming mga lahi nung nagpapako kay Kristo ron. Picture, we love you, Inday Sara. Bring him home, bring him home. Mga panindig balahibong katangahan ho. No? Kawawa ang Pilipino. Kakahiya ho yan sa buong mundo. Oo. No? Buti na lang yung mga tangasod sa Qatar. Inapalaya na ho yata. Yun ho yung magandang balita kanina ni Yusek Claire Castro na napalaya na ho yata. O yung mga nakulong doon sa Qatar. Ha? Marcos din. Hindi ho ako Marcos pero Marcos ang nagpalaya di ba? Nakipag-communicate yata o di napalaya. Siguro sabi ni Marcos sa Qatar nung gobyerno ni Marcos, pasensya na kayo dyan kasi mga tanga ho kasi ito palayain nyo na ho. Kami na humihingi ng paumanhin sa katangahang ginawa nitong mga Pilipino na ito. Kawawa naman ho yung pamilya nitong mga tanga na to. Kulab na nga tayo, bullshit. Thank you. Kalat ni Baya, shout out. Sex. Second comment, shout out, Sex. Hello, Miss Gracie. Ingat ka palagi ha. Sino ba tong Gracie na to, friend? Kapangalan pa nung hipag ko. Disgrasya ha. Jojo Desierto. Jojo Gestro, shout out. Iloilo City, silently viewers, always Karox. God bless you always and your family circle po. God bless Jojo Gestro. Susan de la Cruz, shout out. Gandang gabi Karox at sa mga ka-warriors. Sabi niya. Joselito, mabait, shout out. Jose Vivas, shout out. Sir, ito talagang mga supporter ng dating Pangulo ay patuloy pa rin ang panggagago at pangwawalangya sa ating gobyerno. Wala na sila sa katinuan. Pasensya ka na dyan, Jose. Mga descendant siguro yan, nung mga nagpapakusak kay Panginoong Jesus. Yan na sila ngayon. Mga lahi yan, mga lahi. Ted, shout out Ted. 3J Show po. Sabi nga ni Sir Rox, same feathers are the same birds. Sa Tagalog, ewan ko. Oo na. Bentore, shout out ha. Ngayong nakakulong si Digong, wala nang kwenta kahit mamigay
Wala nang kwenta kahit mag-ingay pa ng mag-ingay ang mga bobong DDS. Totoo yan. Wala kang magagawa bobo nga Wilfredo Pampilon, shout out. Mary Chat, shout out. Robin Padilla, for the sake of the country, please resign as soon as possible. You are useless person. May silbi naman siya. Siguro baka yung sa dami ng kinakain niya. K54 254 shout out. Karaoke. Sa Article 127 pa lang nung Rome Statute, nasagot na agad yung depensa. Totoo nga Sayang na si sweldo rito kay Kupalman Kupalman? Chupista Bunao. Pero kung ako talaga yan mga friend, yun ang gagawin ko. Mag-hunger strike na ako. Alam naman hindi kong nawalang panalo yan Ang mga pigsasabi, I did it for my country. Puta. Wag nga. Digong. Did it for my country. Umpisa pa lang, economic advisor mo, Michael Yang Inchik, drug lord. Asa na ngayon yung ano mo? Ano pa isa ba? Spiritual advisor mo, yung baliw. Yung nakakulong ngayon. Siya raw ang appointed son. Ano ba kayo? Ewan ko sa inyo, mga naniniwala dito. Ang dami, no? Kaya kakayaho talaga sa buong mundo. At baka manalo pang mayor sa Davao. Yan, nakakulong na. Puta na, mahiya naman kayo, Davao. Chupista Bunao, good evening po, kuya. At sa pamilya mo pong mahal na mga ka-warriors. Halak, Topman, ganyan na pala ngayon pag kidnapin na mapera naka-televise pa. Yun nga, Topman. Sabi nitong si Chupista Bunao, mapera kinikidnap, naka-televise pa. Ganyan na ba ngayon, ha, Kupalman? Baka bago matapos ang kaso ni Duterte, ay zombie na rin niya si Koopman. Pwede. 3JC po. Sumagot na naman. Alam mo, gagamitin nila yung narrative na yan, na keso kinidnap, si Digong. Yung mga abogadong totoong abogado, tinatawanan lang yan. Maski si Attorney Koopman, alam niya na hindi kidnap ang nangyari dahil binasahan nga ng Miranda rights. Kaya nga, Kupalman nga May binabasaan ba ng Miranda rights kung hindi ka inaaresto at may arrest warrant ka? Pero syempre, they have to play up the narratives para sa mga walang alam. Yan lang ang hirap sa mga walang alam. Naniniwala na lang basta-basta nang hindi nagre-research. Ikaw naman, pag nag-research, di may alam. Pag walang alam, wala na research. Di ba? Chupista Bunao, good night po kuya sa mga warriors. Sabi niya, good night. Kalat ni sumagot Good night din sa'yo, sweet dreams. Kalat ni Playboy Elizabeth Escare, shout out Good evening sa Rox. Itong abogado nila, Duterte, na si Koopman, siyempre gagawin daw niya lahat para mapalaya niya daw itong si Digong. At pareho ng katwiran ng mga yan na wala na daw tayong jurisdiction. Yun nga wala bang bago? Dapat malaki sweldo, malaking bayad mo, dapat ibang dating mo. Yun din yung nga, kung ano sinasabi dito sa Pilipinas, yun din sinasabi mo dyan. Ako naman kupal man ka talaga. Siyempre yan ang sasabihin ng mga yan. Kakabobo pinagsasabi, nako, kahit ano pang paliwanag na nung panahon nangyari ang patayan, nasa jurisdiction pa tayo, ng member pa tayo ng ICC. Sinadya yan ni Duterte na umalis dyan dahil sa ICC kasi nga, alam niya, nakakasuhan na siya. Di ba? Palusot ni Digong yan. Di ba? Yun nga hindi lumusot. Pero yun nga, God moves in a very mysterious way. Kung hindi sila nagkagalit, todas, si Juan de la Cruz. Elizabeth Escare, ito namang si Amy, epal talaga. Kasi alam niya na wala na siyang pag-asang manalo uli sa Senado. Kaya nag-iingay. Tingin ko dyan sa babali ng senador na yan, papansin siguro, inggit na inggit siya. Kasi nga, booking na siyang namamangka sa dalawang ilog na walang ilog. Layas dyan, babali na. Di bagay sa'yong maging senador. Ikaw niya, man. Huwag ka nga, Elizabeth. FPJ 357. Sa panahon ng Duterte, bara-bara paggawa ng pangalan para ikalat lang ang pera. Dahil sa panahon nila, alam nilang walang papalag. Totoo yun. Ngayon, tignan mo kung ano-anong pangalan.
3J Show, takot na lang nila kay Digong, di ba? O, yun nga, ngayon iba na. Ha? Si Rapin Divina, shout out. Si Robin, puta, ginagawa pelikula ang buhay ni Senado. Yung itsura parang shooting lang. Hoy, Robin, gising na. Wala na yan. Parang may ano rin yung sapak yan. Ron Valencia, bossing, kamusta na lang sa lahat ng mga ka-warriors at sa pamilya mo, God bless us all. God bless, Ramon Valencia. Ted, sari-sari nga ang mga topic karaoke. Sa atin dito sa Pinas, ang pinag-uusapan ay korupsyon, mayayabang at walang sa ayos ng mga politiko na nagiging dahilan ng paghihirap ng ating bansa. Sa Amerika naman ay ang walang tigil na taripa ni Trump, pagtaas ng mga bilihin dahil dito at paluging stock market, mga bansa apektado, kaya ayun, libo-libo ang nagrarally. Gusto na nilang patalsikin si Trump. Mga giyerang walang patutunguhan, namamatay pati mga inosente. Bakit di naman tularan ang sinasabi ni Willie Revillame? Ang gusto daw niya ay kapayapaan. Sabi ko na nga ba, Ted, Kaya daw gusto niyang maging senador ay para mahinto ang awayan sa loob ng Senado. Wala daw ginawa ang mga senador kundi magtalo-talo tuwing nakikita-kita. Kawawa naman daw ang mga tao. Yung ba yun? Ikaw na, bigyan ng jacket yan. Oy, napasaya niyo ako, Ted, Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga bossing, ha. Friend Dolor Garcia, Amy Bingson, shout out. Eman Escalona, anak. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Oo, Pastor, konektado na sa mahal na araw yung vlog ko ngayon, di ba? Itong mga nakikita mo sumisigaw ng bring him home, bring him home. Mga descendant yan, ng mga nagpapako kay Panginoong Jesus sa krus. Short but sweet. Short but sweet po ang message ni Tia Daily today. Masyado na pong nakakaumay na po sa nagbabasa saka sa aking kawaryos, baka grabe na rin nakakahiya. Ikaw naman. Tia Daily palaging may pinakamahabang talata. Pagpasensyahan nyo na lang po mga ka-warriors ang inyong katipunerang Tia Daily. Sadya lang po talagang malulupit na pasaway ang mga kabite niyang miyembro po ng mas makapal, mas matibay. Peace po mga ka-warriors. Tia Daily signing off. Oo naman. Friend Shervin ulit. Mapagpalang buhay po sa lahat. God bless po. God bless Tia Daily. Shervin Sapeda. My friend. Tonic, shout out. Good evening, Xerox. Malabo po ang agrumento ni Kupal. Hindi na makakabalik si Digong. Sa kulungan na siya, mamamatay. Diba? Kaya nga ako, Tonic, sabi ko Ngayon, gawin niyang hunger strike. I will not recognize this court. Ano yung sinasabi mo rito? Gawin mo dyan. Ikaw naman. Matapos na. Kalat ni Bayaw ulit. Good morning, Kasani. Kinidnap ako. Ganun. Labatibahin mo ang mga tangang zombie na yan, Kasani. Huwag mo silang tantanan. God bless your family. God bless kalat niya. Michelle Edwin, my friend. Mike, shout out. Jan Dimango, shout out, my friend. David Ali Mendoza. Karoks, ayun pa din pala po ang agrumento ni Atty. Kupalman, Kaufman pala. Nahawa po tuloy ako sa inyo. Na illegal ang pag-areso kay Digonggong kapag nabigyan po na ang hiling na yan ng kampo ni Duterte, baka chase topic na tayo, Karoks. Sinabi mo ba? Isip tayo ng ibang content. Talaga. Maghahanap ako ng mga doon sa bundok. Tawa ko rin sa pugong biyahero natin. Gahanap siya ng mga kawawa doon sa bundok. Tapos, anong pagkain ninyo? Ilan ang anak mo? Wala kayong ilaw? Eto, meron akong dalang solar. Bigay ni ganito. May sponsor pa. Talagang mga Pilipino, mga friend. Masyadong malambot ang puso sa mga naghihirap. No?
Si Pugong Biyahero, malaki, milyon na yata ang subscriber. Siping ko pa lang, hindi ko na kaya gawin. Oo, totoo. Gagamit ka ng mga ganun tao. No? Para sa kanila naman kasi, yung ibigyan mo sila ng 1,000, malaking tulong na sa kanila. Hindi nila alam yung views ni Pugong Biyahero. 200,000, ganyan, no? Diba? Dami. Oo. Ganun. Hindi lang naman si Pugong Biyahero, marami yung ganyan na content. Gamit ho yung mga kawawang mahihirap na sinasabi na sa mababaylaylayan. Dito, malaki ang kita talaga rito. Pag maraming views, malaki. Oh. Ako, pag ganito na tayo araw-araw, meron ko minsan, $150 ako na nakukubra. Ganun. Kung minsan, nakaka $200. Pa isa-isang vlog lang ako. Di pa paano yung mga iba na ang daming views niya mga yan? Diba, mga friend? Kakampi ka lang kay ganito. Dami na. Diba? Lenny Robredo po tayo. Nagtiis ka na lang. Di ba? At least, prinsipyo. Mga friend. Librado Ludovico. Mabiyayang umaga ng linggo, Karox. Pero yun nga, gaya sinabi ni Ka Percy. Kung dyan lang naman dito sa Halimaw, dito tayo kay Bongbong. Meron pa tayong Atty. Claire Castro. Di ba? At sa lahat ng kawarrior watching from Edmonton, Alberta, Canada, God bless po, stay safe and healthy. Yung mga taga-tahol ni Dorian Dutae, walang aasahan dyan sa mga yan. May bayad, mga bayad, may tahol. Hello, Miss Cloida Claro, be well, regards. Oy, Kapsat! Minsan madadalawin kita dyan na magugulat ka na lang, Santiago. Sabi ni Kalat niyo, shout out, Boss Balong, Boyongkong. Ay, ba tayo dyan? Regards. Hindi pa rin kami minsan tumatawag bigla yan ni Kalat ni si Balong. Oo. Pero anyway, baka naisipan kong tawagan siya. No? Kasi tatanungin ko kung paano na mangyayari sa Taiwan. Minsan kikwento kami tungkol dyan. Sa Taiwan, sa kahit China, pag sasakupin na ng China yung Taiwan. Itong Taiwan na to dapat God moves in a very mysterious way na naman. Diyan, no? Sana. Lord, huwag niyo pong ipahintulot. Di ba pwedeng bangungutin si Xi Jinping? Ted, Karoke, ano ba ito sinasabi ni Atty. Enzo na paulit-ulit? Pag nag-umpisa na daw ang impeachment ni Sara, huhubaran daw ito sa publiko at ipapakita ang ebidensya. Sinabi ba yan? Tornenso, hindi yata maganda yung huhubaran. Di ba pwedeng buburlisan? Hindi kaya matulad si Atty. Enzo sa attorney na tumatakbo sa pagka-congressman sa Pasig. Balita, madidisqualify daw ito dahil sa masamang pagbibiro sa mga single mother ni Si Atty. Enzo, iba naman. Huhubaran daw si Fiona at makikita ang mga ebidensya. Malay ko dyan. Nagko-comment lang ako. Yung ko sa'yo, Ted. Makikita yung tattoo ni Sara pag ginubaran yan. Marila pa biyanak, shout out. Happy lunch po tayo sa mga warriors. Di naman lang sila mag-effort na lumaban ng patas. Talagang hahanapan nila ng butas para ma-technical. In short, hindi din makakamit ng mga biktima ang hustisya. Lumaban sila ng patas. God bless us po tayo sa mga wala sila makikitang butas na malu, maniwala ka. Mapapauwi ang Halimaw, hindi mangyayari yan. Lahat ng sinulid, sabi nga ni may dulo. Yun. Kalimutan ko yun. 3J Show po. Hello, Sir Rox. Ay, mabanggit ko itong si Jinggoy. Kung di ba naman siya isa't kalahating ewan? Nag-grand standing pa sa hearing ni Amy. Ayan tuloy, nakalkal ang kanyang kaso. At nakumbik pala ito last year. So ngayon, sinasabing baka si General Torre ang umareso sa kanya. Hay, alam naman niyang di rin naman siya malinis. Nagmagaling pa. Ayan, nanganganib ang kanyang freedom. Totoo.
Ingot din eh, no? DJ Siopolio. Sir Rox, dapat i-welcome ng mga DDS ang BP Press from Netherlands. Tamang-tama ang dating niya para para naman maipaliwanag sino-sino ba itong mga maasim, maamoy, grocery names. Ano ba yan? May nagsabi na baka ito raw code name. Naku, baka nga lalong lumalalim ang misteryo ng mga pangalan ng mga ito. Wala pa, darating pa yung mga pangalan ni Tiagong Lundag, Tiagong Akyat, Nardong Putik, baka may lalabas pa yan. Tingnan mo. Abang-abang marami pa yan. 3J Siopo. Naku, Sero, si General Torre pa ba si General Torre pa ba matatakot kay Amy? Di nga natakot si General Torre kay Bato nung inaaresto pa nila si Gibbs, si General Torre. Alam niya kung ano ang batas at ano ang labag sa batas. Hinahanapan nila ng butas si General Torre pero ang naging engot sila Bato, Amy, Caldero, Cayetano at iba pa. O ano ngayon? Tinabla sila ni Chiswis. Di ba? DJ Siop ulit to. Si Rox, dapat nang mag-move on ang mga DDS kasi baliktarin mo man ang mundo, hindi po makakabalik si Digong sa Pinas unless mapatunayang hindi siya guilty. Yun na lang naman di ba? Pero yung sinasabi mo to DJ Siop na mapatunayang hindi siya guilty, pinakamababa yata sabi ni Atty. Conti mga 3 years. Baka 2028 pa, di ba? Baka hindi lang, di ba? 6 years pa, yabi. Huwag na silang mag-aksaya ng oras sa bagay-bagay, mga pahiring-hiring na yan. Dahil walang maitutulong yan kay Digong. Done deal na nga po ang kaso ni Digong sa ICC. Ang daming problema ng mga Duterte. Ang impeachment ni Sara, ang eleksyon baka matalo na si sa Davao, ang mga kayamanan nila baka ma-freeze. Yan, yung mga pasarkastik ni Sara, tigilan na niya yan. Mag-focus sila sa mas importante. Sige, habang tumatagal ang kaso ni Digong, bayad sila ng bayad kay Kupalman. Kahit kay Kupalman. DJ Siop ulit to. Simula Xerox na naging presidente si Digong, naging open na at naging normal na sa Pilipinas ang bastusan on live TV. Sa mga political meeting, sa mga conversation, wala nang galang ang mga politiko, bastos kung bastos. Before naging presidente si Digong, wala naman tayong naririnig ng mga politiko on live TV na naghahalay ng mga babae, proud sabihing sex, regla, adultery, ang pagmumura, parang normal na lang ngayon. Itong kumakandidato sa Pasig, wala lang sa kanya ang kabastusan niya ang gumawa ng mga kabastusan, tapos ang sinisisi niya ay si Vico Soto. Abnormal di ba? May mga lahi pa rin, di ba? Kalat. Mga lahi ni Digong. Yung mga gumaya kay Digong sa kabastusan, hindi man lang marunong mag-own to their mistake. At sisti pa, yung kanilang kabastusan, isinisisi nila sa iba. Sila wala silang kasalanan. Yan ba ang mga politikong iboboto nyo sa May? Naku naman mga Pilipino, maghudos dili kayo. Kapag binoto nyo ang mga walang hiyang yan, ibig sabihin okay lang sa inyo, walang yaing kayo. Totoo, di ba? Kaya nga ganyan kabobo. Buwaka ng kabayo. Oscar Regalario, shout out. Galing mo talaga, Karox. Lagi kang nagkakamali sa kupal, kuban, kupman. Ay, mission accomplished mga boss. Oy, Tia Deli, nabitin ako sa'yo Haba-habaan mo bukas. Ay, nako. Shout out. Brother Eli Asisio. Diyan di mga my friend, shout out Magandang gabi po mga boss. Mission accomplished na naman tayo. Lunis na naman. Hanggang bukas po muli, mga friend. God bless. Dasal. Talagang pag gumalaw si bossing. Tapos, pero yun nga, itong mga descendant ng itong mga
Nagpapako sa Panginoong Jesus. Ito pa, sigaw na sigaw ang gago, ibalik daw yung halimaw. Bobo.